Hello guys, it's me again, Olive, your site locator. Welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. Bali for today's video, nandito po kami sa Calawag, Quezon, kung saan bibisita po kami ng isang property na may sukat na 12 hectares. So nandito na po ako sa may pinakaloob. Ayan, dito na po ako nagsimulang mag-video. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa may pinakaloob, please po paki-like, paki-share and pa-subscribe na po sa aming YouTube channel, and then pakipindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa aming mga iba-vlog na mga property, sa aming mga property na i-upload po namin. Marami po kami mga i-upload na property na mura at magaganda po. So para updated kayo, pakipindot po ang aming notification bell. So ayan po, magsisimula po tayong mag-vlog na. Papasok po tayo sa may pinaka-area. So tara, let's go. So dito pa lang po sa bungad, makikita na po natin yung kagandahan po ng property. At kahit naman po ako, na-amaze po ako dun sa pagpasok ko pa lang dito sa property na to. Nasabi ko po talaga na thumbs ako dito. Kasi ang ganda po talaga. So nandito pa lang po ako sa may pinakabungad. Pakita ko lang po sa inyo muna yung pinakaharap. Dito pa lang sa may pinakaharap, talagang matutuwa ka na. Bubungad sa atin yung napakalalaking puno ng mangga. So mamaya i-reveal ko po sa inyo lahat kung ano yung mga nakapaloob dito sa may property na to. Ito po ay napakagandang property kasi nga po ay napakaraming niyog and then mga fruit bearing, ang dami niya. So mamaya i-reveal natin lahat yan. Pero ikutin muna po natin yung property. So dito muna tayo sa may pinaka right side. So mapapansin po natin yung pinaka right side niya is punong-puno po siya ng mga hardwood, and then may mga mangga rin pong malalaki po. Ayan. May lalapit tayo doon, ikutin natin. Hindi po tayo makaliban kasi meron siyang parang bakod. Pero yan po ay ginawang bakod lang po para po doon sa may ikulong po yung pinakabahay po. So may bahay po itong kasama. Mamaya papakita rin namin sa inyo yan. Lahat yan i-reveal natin mamaya. Napakalalaking mga puno ng mangga yun nandito. At ang kagandahan po nitong property na to ay napakalinis. So may bahay tayong kasama. Ayan. Konkreto naman po yung pinakabahay niya dahil bato po siya. So lapit tayo sa may pinakabahay. So ito po yung pinakaharap ng bahay po. Kung mapapansin po natin, maganda naman po yung bahay. So hindi naman natin kailangan i-renovate kasi ay konkreto naman po siya. And then yan, may mga palibot po siya ng mga bakod. At ang kagandahan po nito, may mga garden po dito. And then may line na rin po siya ng kuryente. So titira na lang po natin. Ito po yung kagandahan sa property. Kung sakaling ma-avail nyo po ito, hindi nyo na kailangan magpagawa pa ng bahay. So yan, dito muna tayo sa may right side. And then mapapansin po natin kung gaano kaganda yung right side pa lang, ha. So ito po ay nasa 15 kilometers para makadating po tayo dito sa may property. Buhat po dun sa national road na pinasukan natin. So yung 15 kilometers naman po na yun po ay hindi barangay road po yung babaybayin natin po. Yun po ay provincial road. So mapapansin din po natin dun sa kalsada, hindi po siya ganun ka pangit yung daan, malalapad. And then ang kagandahan din po is nasa 70% na po yung nagagawa na pinaka-cemented road. So konting part na lang po ang hindi pa siya nase-cement kasi nga po yun po ay provincial road. So talaga pong minamadali po nila ang pagpapagawa po noon.
And then ito pong property na to ay may right of way po na nasa 250 to 300 meters po. Ang usap naman po namin ni seller, yun naman po ay sila na po ang gagawa ng paraan or mag-aayos ng right of way para may avail po tong property na ito. So wala daw pong problemahin si buyer if ever po ano. So isasaayos naman po nila lahat yan bago po magkaroon ng bentahan. So yun po ang kagandahan, talagang makiki-operate po sila about sa right of way. So ito pa lang po yung pinaka right side po natin ha. Dito pa lang maa-amaze na kayo, napakaganda ng property. Itong property na to kung i-describe ko, siya ay almost flat po siya. Kumbaga parang nag-slope ka lang ng konti pero semi-flat kung tawagin. Hindi naman siya totally na 100% ka flat. Katulad po niya, mag-slope tayo ng konti dito sa part na to. Pero ang ganda niya kasi ang linis niya. So ito po yung mga bagong tanim po na niyog ni ni caretaker po So yan po ay nasa 400 po yung hindi pa namumunga. Yan po yung sinasabi po ni guide na bagong tanim niya na nasa 400 kapuno po siya. So ay makikita naman natin palibot siya ng mga maliliit na puno ng niyog. And then ang kagandahan po nito, may mga niyog po tayong namumunga na. Yun po ay nasa 1,000 kapuno po So inaanihan na po iyan. Yan po ay nagkokopras po ng nasa 20,000 kabuo. Every 45 days po yun So may sure na return income tayo. So ito din sinasabi ko sa inyo na medyo mag-slow po tayo. Pero pagdating po dyan sa part na yan, ayan makikita natin. Ang ganda pa rin niya, ang linis. Ayan, pakita lang natin mabuti yung gaano kaganda tong property na ito. Yan, iikot pa rin tayo ng property. Bali, lalapit po tayo dito sa may lukaran. Kung mapapansin po natin, zoom natin. Yan pong nakikita nyo kumpul-kumpul na mangga niyan. Yan po ay iba't iba po yung klase ng mangga niya. Meron tayong Indian mango at meron tayong kinalabawan po. So in total po, ang ating puno ng mangga ay nasa 15 kapuno. So halo na po yun Meron po tayong Indian mango at meron din po tayong kinalabaw. Yan naman po ay kumikita po ng nasa 40,000 pesos po yun in 1 year po. So may return income ka na sa niyog, may return income ka pa sa mangga. Kasi daw po ang isang crèche o isang kain na tinatawag is nagpepresyo po siya or nagkakahalaga po siya ng nasa 400 po per crèche or per basket kung tawagin po dito So yan, may lukaran sila. Yan, kasama po yung lukaran na yan sa bentahan. And then mayroon pa rin silang isang lukaran doon sa may gawi doon. So yan, ikutin natin. So yan, sako pa rin po yan ng property. Itong medyo malinis na part na to. Hanggang doon pa po yan sa may mga medyo maraming hardwood po na yan So ito po ay 12 hectares pero ang explain po sa akin ni guide, ito po ay merong 2 hectares na pala yan. So yun po ay tinataniman po 2 beses sa taon.
At yun po ay sahod ulan lang po. Ano? Ayan. So ito kasako pa po ito. Mapapansin din po natin marami tayong mga hardwood. Yan po ay pwede po nating ipauling kung sakali. So dito sa part na to medyo marami siyang mga medyo matitigas na kahoy. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pwede po nating ipauling if ever. Tapos po kung sakali po na ipapauling nyo, dito po sa Quezon ay pwede nyo po siyang ipalinis, ipauling na hindi po kayo babayad po sa magtatrabaho. Yan po ay magiging hati na lang po kayo nung gagawa po. So yan, bali, pakita ko lang po sa inyo yung isa pang koprasa nila bukod po dun sa isa pong pinakita ko sa inyo, no. So yan po yung katibayan na talagang maraming niluluka dito sa property na ito. Ayan, kasama po yan sa bentahan. And then yung puno ng mangga na yan, ayan, ang laki. So lalapit tayo dun sa may bahay para makita nyo yung kagandahan ng area dito sa gilid ng pinaka nakatayong bahay po dito, ano. So explain ko lang po about sa documents po nito, ano. Ito po ay nasa kabuuan title na 15 hectares. Yun pong ito po ay binebenta or huhugutin po natin yung 12 hectares. So ito na po yung binablog ko. Ito na po yung binibidyohan natin. And then yun pong 3 hektarya po is nabenta na po, no. So nandun yan sa may part na yan kaya hindi na po natin yan pupuntahan. So ito po yung 3 hectares na nabenta na. Ito na lang pong tinatamaan natin ng camera. Ito po yung sinasabing 12 hectares na natitira sa kabuuan title na binibenta na nga po ni owner. At ito po ay patay na po si owner. Ang nagbebenta na lang po is yung 3 anak na buhay naman po silang lahat. So ikot tayo para makita natin. Ay, ubod sa lalaki ng mga puno ng mangga dito. Para po sa akin na isang napakagandang property, isang kumbaga quality property itong nakita ko for today. As in talagang maganda po siya. Magandang bakasyunan, magandang alagaan ng mga hayop. And then ang kagandahan, may mga return income ka po. So doon pa lang sa pagbili mo nito, may sure na babalik agad sa yung pera. Kasi ang dami po niyang pagkukuhanan ng return income. Katulad nga po nitong mangga, kaya po na nasabi ko, ito po ay kumikita sa 40,000 to 45,000 po once a year. So yung puno naman po natin ng niyog, so yung palang po 1,000 po yung namumunga, ano. So yung 400 po, aabangan natin yan. Pwede pong dagdag income kung sakali pong aanihan na po natin. Ayan, may mga puno po tayo ng langka. At ang kagandahan po nito, napakalinis ng property. So ilakad tayo dun sa may pinakalikod. Explain ko lang po ano kung bakit meron tayong mga nakikitang ganyan na medyo malilinis po na part. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na 2 hectares po na pala yan. Pero gaya po ng nasabi ni guide, hindi na po daw po ito na-operate. So hindi na po napagtuunan ng pansin ni owner, kaya po ganito po yung pinaka-itsura niya. Pero kung sakali pong i-avail nitong property na to, pwede naman daw po ito ulit i-operate po, ano. So ito po ay nasa 2 hectares yung palayan na yan. Ayan. So tara, lakad tayo. Itong nilalakaran po natin, isa ko pa rin po ng property. So kung mapapansin po natin, ayan, napakarami pa rin yung mga hardwood. So explain ko po yung ano bigay ko na po sa inyo yung pinaka-details na laman ng tong property na ito. Ulitin ko po, ito po ay meron pong nasa 1,000 kapuno ng niyog. May 400 na hindi po namumunga, so nasa 1,400 po ang total ng niyog nito. Ayan. Tapos meron po tayong
15 puno po ng mangga. Meron tayong 20 rambutan. And then meron po tayong mga 10 puno po ng guyabano. Meron din tayong mga ilang puno ng sampalok. Yan. So ang dami laman po yan po yung mga fruit bearing na nakapaloob dito. And then may nakita din po ako mga ilang puno po ng saging. Yan, kasako pa rin yan. Tapos po ang hardwood po natin, medyo marami-rami din po tayong hardwood na nakapaloob dito. So hindi po namin ma-estimate kung ilan, pero ang nakita po namin dito is Menara tayo, Lipute, Kamagong, meron din tayong Maulawin. And then may 100 puno po tayo ng mahogany po dito. Tapos po pahabol ko po dun sa may ating fruit bearing po. Meron po tayong papaya, kay Mito, kamyas, at meron din po tayong makopa. Ayan. So ang dami talaga niyang laman. So napaka gandang property. Ang pinaka-source po ng tubig dito is balon po. So pwede na rin po inumin yung balon na yun. Malinis naman daw po yun at hindi po masama yung pinakalasa niya. So mapapansin po natin, meron po tayong, lapit tayo para ma-explain ko mabuti. Meron po tayong parang pinaka-hukay dito sa may gitna. So yan po ay sapa po. So meron pong nakapaloob na sapa dito sa may property. Pero sa ngayon po, medyo iga po siya. At tag-araw po kasi, or masyadong mainit po dito sa Quezon. So hindi po siya nadadaluyan ng tubig. Pero once na nag-ulan po, madali pong bumabalong yung pinaka-tubig dyan. And then ang kagandahan po nito, yan, ngayon lang po sa akin sinabi ni guide na ito po pala ay dikit po sa proposal na barangay road na kung saan meron na po tayong pathway na nasimulan. So ito po ay dikit na dikit po. So ito po ay nasa 4 meters po yung magiging lapad niya para po makadaan po yung sasakyan. So hindi na tayo kailangan dumaan pa dun sa 300 meters na right of way. So papakita sa atin ni Kuya yan kung nasan. Kuya, saan po yung para maging makatotohanan lang, papakita po namin sa inyo yung ito po ay dikit po sa gagawing proposal na barangay road po. Masaya si guide. Lalakarin natin, puntahan muna natin para mapakita po namin sa inyo reality. So po pwede tayo hindi dumaan sa 300 meters na right of way kasi ito po pala ay dikit po ng proposal na barangay road po. So ayun po ay may lapad po na gagawin na 4 meters. So sa ngayon hindi pa lang po nagagawa. So ayan, nakatayo na si Kuya. Ito! So ito po yung proposal na barangay road po. So Kuya, ano tatagusin ng daan na yan? Hanggang doon ma'am yun, sagad doon sa malaking doon ma'am yun, yan ay sakop ng barangay Lagi, Purok sa po yan. Okay. Ako po ang nakakasakop dyan. So talaga ito po as barangay road po talaga tong, okay. Bali nga ako po nakakasakop rito. So may barangay road, may mga barangay pa po doon sa dulo? Kabila po ma'am yun. Okay. Pero yung sa dulo ma'am yun, sakop pa rin ng Lagay. Okay. Pagkatad ma'am ng tulay, at tulayan naman po yun. Okay. So yan, nakita natin. So ayan po yung, doon po tayo dumaan, di ba? So dumaan, okay. Tapos po dyan po ay marami pa pong barangay dyan. Marami Okay. So tara po. So yan, napakita po namin sa inyo. So sa ngayon po, pathway pa lang po talaga ito. Pero ito po ay nakapropose na po as barangay road. Ayan, so mas maganda nakita po natin para nakita natin yung reality po. So magkakaroon siya ng frontage dito sa may barangay road. So ito nilalakaran natin, magiging frontage to ng property. Kasi ayan po yung property sa gilid. So yan, bali papasok na po ulit kami ng property. Ayan, lalakad na po kami ni Kuya. So yung property po hanggang dun pa po yan, sa may dulo pa po na yun. So estimated po ni Kuya, tayo po ay magkakaroon po ng ng frontage dito sa gagawing proposal na barangay road na nasa 350 meters po. So yun ang kagandahan. Nakaharap tayo sa barangay road. So ang kagandahan din po nito is flat po yung area. So kapantayan lang po siya ng barangay road po yung pinaka lupa nung property na binablog natin for today. So yan, sakop pa rin po yan. Yung medyo
madamo na yan. And then ito po yung sinasabi ko sa inyo, sakop pa rin po ito ng 2 hectares na palayan po ano. So lakad tayo. So yan, papalakad naman po kami dito sa may gawing left side po ng property, no. So pakita ko lang muna po yung dinaanan natin. Dito po sa part na to medyo masukal po, pero kagandahan po, flat area pa rin naman po itong nilalakaran natin. Nagyaya po talaga ako kay kuya dun sa guide natin. Gusto ko po kasing masabi yung sinasabi niya na wala pang 100 meters ay nasa dagat na tayo. So may daungan daw kung tawagin dito sa malapit sa property. So ayan, lalakad tayo sa may gawing left side para makita natin yon. Pero ito pong nilalakaran namin, isa ko pa rin po ng property ha. Kasi mapapansin natin marami tayong mga hardwood dito na pa pwedeng ulingin. May mga puno pa rin tayo ng mangga dito. Tapos kung habang naglalakad ka, napipil mo na yung lamig. Dahil nga po malapit na po tayo sa dagat. So papakita natin yan. So yan, sako pa po ng property itong left and right na side. So lakad tayo. So sa mga naghahanap po ng property na medyo malaki yung cut, yan, ito na po yung marerecommend ko po sa inyo. Bukod po sa napakaganda nitong property na to, ay napaka very productive po niya, ano. So yan, dagat na daw to. Let's see. Excited. So yan, bali lalapit na po tayo dun sa sinasabi na daungan po, ano. So mapapansin po natin, meron po tayong bakal dyan, o yung pinaka bako. Dyan po yung sinasabi ko sa inyo na hinugot na po na 3 hectares sa kabuuan ng 15 hectares po. So nagpasukat na po si buyer po. Ay, ito na po yung pinaka landeras po niya, no. So ito po yung sinasabi nila na pwedeng gawing fish pond. Pero iga po yung tubig ngayon. So ito na po yung pinaka daungan na tinatawag. So yan po ay magdudugtong na po yan dun sa may pinakadagat, dun sa may dulo. So puro bakawan na po yan. So hindi na tayo makakapasok, ano. Pero ito daw po ay nalalagyan daw po ng tubig yan pagka halimbawa ay high tide. So pwede na po ilusong yung bangka dyan. So ito yung sinasabi na dati daw po ay meron silang sariling daungan dito sa part na to. So hindi na po nila dinaasikaso. Ito po ay dati ay malinis. Ayan, sa ngayon po ay talagang punong-puno ng bakawan doon sa may loob. Ayan po, oh. Bali ito po ay sako pa rin po ng property. Yan ang tinatamaan ng video natin. And then balikan ko lang po yung about dun sa may pinaka proposal na barangay road. So ito na po yung pinaka may pathway na nakita po natin kanina, yung pinakita ko sa video. And then explain ko lang din po, ano. So kung halimbawa po na ito pong kinatatayuan ko ay property, ito po yung pinaka proposal na barangay road na meron na pong pathway. So kakabila pa po tayo, property pa po yan. So ang mangyayari po is matutuhog po tayo ng pinaka barangay road. So ito po ay may line ng kuryente. So ito po ay patunay na talagang dadaanan po ito ng kalsada. Ayan, may line na po tayo ng kuryente, oh. May mga poste na po yan. So ang kagandahan po at isa pang bentahin nitong property na to is matutuhog po siya ng barangay road. So both side po is meron po siyang frontage. Ayan. So yan po, bali isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today. Kung sakali po na magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Ayan, napakagandang property po, ano. Very productive po itong property na to.
At the same time, bukod sa mayroong 300 meters na right of way, ito po ay mayroong pang proposal na barangay road na pa pwede nating daanan. At pasok na pasok po yung sasakyan hanggang dito sa loob ng property. So yan po, avail na po kayo mga ka-farmlad. So yan po. Thank you po.